Sabi po dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Ang ating pong Diyos na sinasamba ngayon, siya ay Diyos na tapat at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Minsan sa ating pamumuhay, puno ng problema, kabi-kabila, suliranin, walang katugunan, sakit lang ng ulo, pati katawan. Subalit ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin, kaano man kabigat, taging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Minsan sa ating buhay, minsan sa ating pamumuhay, puno ng problema, kabi-kabila, suliranin, walang katugunan, sakit lang ng ulo, pati katawan. Subalit ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin, gaano man kabigat, taging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Tunay na ang Diyos ay tapat, nagmamahal sa lahat, walang di kaya siyang lutasin, gaano man kabigat, taging papuri at mga awit kay Jesus ibigay. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Woo! Si Yahweh ang ating pastor, kailanman hindi siya nagkukulang. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Minsan pa di mangangamba, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang.
puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Wala nang aalalahanin man. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Or sa lahat ng suliranin, sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. O napakasarap magpuri sa presensya mo. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Yes, Lord. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa presensya mo. Wala nang aalalahanin pa. Wala nang nakapaligid
thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat, O Diyos. Dahil inibig mo kami noon pa man. Kahit na kami ay merong pangit na nakaraan. Kahit na kami ay maruming-marumi dahil sa aming mga kasalanan. Hindi nagbago ang pag-ibig mo. Minahal mo kami noon at minamahal mo kami hanggang ngayon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kaya ngayong araw na ito, O Diyos, ibinubuka namin ang aming mga labi upang ibigay sa iyo ang kataas-taasang pagpupuri, kataas-taasang pagsamba, upang magbigay ng luwalhati at pasasalamat sa iyo, aming Ama. Hindi kami mapipigil na kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, Panginoon. Kaya, Panginoon, muli, iparanas mo ang iyong presensya. Dahil sa presensya mo lang namin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Oh, thank you, Jesus. We worship your name. We exalt your holy name. Oh, we magnify you, Jesus. deserve all the glory. You deserve all the praise, God. Be enthroned to the praises of your people. Glory!
welcome po sa ating pong Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba. Tayo po ay napapanood sa ating live streaming. Ito pa rin po sa ating official FB page, His Presence Church Batangas. Pinagpalang hapon po, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ang ating live broadcast. March 23, 2025, oras ay 3:23 ng hapon. Live na live po tayo mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Isa pong pinagpalang hapon. At kung kayo po ay naririto na sa ating live broadcast, huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayong pong araw na ito sa pamagitan po ng pag-click ng share button mga kapatid. Yan po sa baba ng inyong pong mga screen. Meron po diyang arrow button sa bandang kaliwa. Ano po, sa baba. Ano po, pwede nyo po i-click yan. I-share nyo po sa ating mga mahal sa buhay, sa ating sariling mga Facebook wall na po pwede nyo po yung i-share para po marami po ang makapanood, makaabot ng gawain po ng Panginoon. At kung hindi pa po kayo nakakapag-like, nakakapag-follow sa ating official Facebook page, pwede nyo po itong i-like and i-follow. Hanapin lang syempre, ito pong pinanonooran nyo po ang His Presence Church Batangas, ay maaari nyo po i-click ang like and follow button. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat po na nakatutok na po sa live broadcast, huwag din po kayong mahiyang mag-comment. Ano po, batiin ang bawat isa na naririto po sa ating gawain ng good afternoon. Kasama po natin si Ate Beth. Magandang hapon. At sa kanilang buong pamilya, good afternoon. Kasama rin natin Sister Jocelyn. Magandang hapon. At ang buong Graciano family, magandang araw. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito at meron po tayong bagong chapter na bubuksan dito po sa ating online live broadcast. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, again, huwag kalimutang i-share ang ating live broadcast ngayon pong hapong ito. Purihin po ang Panginoon. Good afternoon everyone. Sa mga kapatid natin magre-replay sa ating live broadcast, huwag nyo rin po kalimutan bisitahin ang ating pong official YouTube channel, ang His Presence Church Batangas. Pwede nyo po doong mapanood muli ng live YouTube premiere mamaya pong alas 7 ng gabi. Pwede nyo po yung bisitahin kung di po kayo makapanood sa atin sa Facebook. Meron din po tayong live YouTube premiere sa ating YouTube channel mamayang alas 7 ng gabi. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa lahat po ng naririto na sa live broadcast at mga papasok pa lamang. Magandang hapon po sa inyong lahat. At again, welcome po sa gawain ng Panginoon. Ang ating araw ng pagsamba, ngayon pong araw ng linggo, ang ating Sunday Worship Celebration. Tayo po ay sama-sama munang mananalangin. Natin sa Panginoon ang patuloy na gabay, patuloy na pagpapaunawa sa atin ng kanyang mga salita sa hapong ito. At sama-sama po natin itong bulayin at marinig ang mensahe ng ating Panginoon sa hapong pong ito. Sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon sa hapong ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, aming dakilang Diyos Ama. Salamat Lord sa pagkakataon na kami po'y nakadalo, nakapagsama-sama sa pamagitan po ng live streaming ng Facebook. We thank you Lord for this wonderful privilege Lord na magkasama-sama kahit nasa iba't iba kaming lugar. Nasa iba't iba kaming panig ng Pilipinas, ng mundo, ay nagpapasalamat kami o Diyos dahil kami po'y pinag-iisa ninyo, Panginoon. Mapa-live, mapa face-to-face, mapa-recording, ay nagpapasalamat kami o Diyos dahil ikaw po ang sumasama sa amin, kayo po ang gumagabay sa amin. At alam namin o Diyos na ikaw po ang nangungusap sa amin, nagtuturo sa amin ng katotohanan ng bawat kabanata sa aklat ng Genesis. Lord, we are so thankful for another
journey namin pong mapagbubulayan, mapagsasalu-saluhan na mga salita mo, O Diyos, na patuloy na magbibigay sa amin ng hamon, inspirasyon at gabay. Para mangyari yon, Panginoon, ay alam namin na maraming gagawin ng kaaway para hindi po namin marinig ang iyong mga salita. Maraming gagawin ng kaaway para hadlangan ang mensahe mo, O Diyos, sa aming buhay. Kaya Lord, sa hapong ito, ang aming panalangin, anumang mga bagay na kasalanan sa aming mga puso, isip, salita at gawa, na hindi po nakalulugod sa iyong harapan, mga kasalanang lihim o hayag, kami po'y nagsisisi at humingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso ng iyong banal na dugo at patuloy ng aming puso ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, sa pamagitan ng dugo ni Kristo na maglilinis sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Ikaw, aming banal na Espiritu, ang siyang magturo po sa amin. Ikaw ang aming dakilang pastor, ikaw ang aming dakilang guro, ikaw ang tagapagpahayag sa amin ng katotohanan at gumagabay sa amin sa katotohanan ng iyo po mga salita. Pangunahan mo kami, our dear Holy Spirit. Ikaw ang aming kailangan, ang iyong presensyang patuloy na mangusap at humipo sa buhay at puso ng iyong mga anak. Maraming salamat, our dear Holy Spirit, for always reminding us how great and good our Lord Jesus Christ sa aming mga buhay. We thank you for all the promises, Lord, na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa mga katotohanan ito. Salamat, Lord, dahil alam namin magtatagumpay ang gawain ito sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Lord, sama-sama mo kaming pagkaisahin ng isang puso, ng isang hangarin, ng isang layunin, Panginoon. Ang ikaw ay mapapurihan at maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa iyong patuloy na gagawin sa amin. Excited kami sa ipaparanas mo sa amin ngayong hapong ito. Maraming salamat muli sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at Amen. Sa pong pinagpalang hapon again sa ating lahat, purihin po ang Panginoon. Alam ko po na ang oras na ito ay oras ng mga na nakakatulog, naantok, at sa mga susunod pong araw ay pinag-aaralan na natin kung mag-a-adjust tayo ng 4 o'clock or 5 o'clock sa ating pong gawain ng ating worship online. Pero hanggang sa ngayon ay tayo po ay nananatiling alas 3 ng hapon at alam ko po ito po ay siesta time, pero naniniwala ako, nagpapasalamat ako sa Lord dahil ikaw ay naririto, nakadalo, o kung ito man ay nai-replay mo, ay nagpapasalamat tayo sa Lord kasi nakahabol ka, nakapanood ka sa gawain ito. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Tayo po ay nasa Book of Genesis pa rin. At katatapos lamang po natin ng Genesis chapter 27 at naging makabuluhan at napakadami nating mga katotohanang narinig at natanggap mula sa Panginoon about signs of not trusting God. Ayan. At ngayon naman po, tayo po ay again magpapatuloy at nagpapasalamat tayo. Imagine, 27 chapters already ang ating natapos. And congratulations everyone dahil sa iyong pagsubaybay sa aklat ng Genesis ay patuloy nating patuloy tayong namamangha sa patuloy na ginagawa ng Panginoon sa atin sa pagbubulay po natin sa aklat ng Genesis. Tayo po ay nasa Genesis 28 na ngayon. And we are so blessed dahil another chapter, another lesson, another inspiration ang ating tatanggapin mula sa ating Panginoon. Ang title po ng ating pong Genesis 28 na magiging series natin for 5 parts. No po, 5 bahagi po ang ating tatahakin dito sa journey ng Genesis 28 and we're so excited at na-amaze po ako dahil ito po ay natapos na naisaayos natin at nung inaaral ko po ito,
sobra ako talagang namamangha sa Panginoon. I'm so thankful sa mga mentors, sa mga taong naging instrumento para mas lalo tayong lumalim sa pagbubulay patungkol po sa Genesis 28. So tayo po ay dadako na dito. Ang topic po natin, ang ating pong title ng ating series ay Experiencing Intimacy with God. Okay? Ang maranasan, ang malapit na relasyon sa Panginoon. When you say experience, gusto ng Lord talaga ma-enkwentro natin siya, ma-experience natin siya. Yan po yung number one na nais ng Diyos sa lahat sa ating mga tao na kanyang nilalang. Ang maranasan mo ang Diyos at hindi mo lang siya basta maranasan. Yung maranasan mong maging malapit ang iyong relasyon sa Panginoon. When you say intimacy, malapit, talagang marubdob, malalim ang ating pagkakilala o ang ating relasyon sa ating buhay na Diyos. So yan po yung ating tatahakin, amen, sa ating pong buong journey sa Genesis 28 ngayon pong susunod na mga linggo sa biyaya ng Panginoon. And we're now down to 4th Sunday of the month. Imagine, next Sunday, Next Sunday ay last Sunday na ng buwan ng Marso at papasok na tayo sa buwan ng Abril. Ayan. At excited din tayo. Marami tayong aabangan. Hindi lang birthday ko, syempre. Birthday month ko kasi ang April eh. So excited din ako dahil magse-celebrate din tayo ng ika-32 taon ng HPCI Batangas. And so excited tayo. Dalawa po sineselebrate natin. Yung isa dati sa Cavite. July naman po yon, month of July. We will celebrate pa rin ang ginagawa ng Panginoon through yung ating naging church, HPCI Cavite, na ngayon ay inisa na natin. So sineselebrate din natin ng April dahil napakalaking milestone po ito na 32 years ang ating pong patuloy na pasasalamat sa Panginoon. Okay? So nais ng Diyos sa ating journey sa Genesis 28 ay ma-experience natin siya. Hindi lang basta maranasan, kundi lumalim pa ang ating relasyon sa ating Panginoon. At yan po yung ating tatahakin sa aklat ng Genesis chapter 28. So tayo po'y dadako muna na basahin ang buong mga talata na matatagpuan po sa Genesis chapter 28 verses 1 to 22. So 1 to 22 po ang mga verses na ating pong bubulayin sa loob ng 5 bahagi nito. Okay? Tayo po'y magbasa. Basahin natin ang salita ng Panginoon starting in Genesis chapter 28 verse 1. Sabi ng salita ng Diyos, kaya ipinatawag ni Isaac si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan, huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. Maghanda ka at pumunta sa Padan Aram, doon sa lolo mong si Betuel, na ama ng iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. Okay? Verse 3, naway pagpalaing ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Naway ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham para maging iyo ang lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay binigay nga ng Diyos kay Abraham. Agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan Aram sa lugar ni Laban na anak ni Betuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebeka na ina ni na Jacob at Esau. Nalaman ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Padan Aram para roon maghanap ng mapapangasawa. Nalaman din niya na binasbasan ni Isaac si Jacob. Inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng taga-Kanaan. At nalaman din niyang sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan Aram.
Dito napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga-Kanaan. Kaya pumunta siya sa tiyuhin niyang si Ishmael, na anak ni Abraham kay Hagar at napangasawa ni Mahalat, na kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael. No? Napangasawa ni si Mahalat ni Esau, mga kapatid, na kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael. Bukod sa dalawang naging asawa niya, umalis si Jacob sa Beersheba at lumakad papuntang Haran. Nang lumubog na ang araw, nakarating siya sa isang lugar at doon nanatili ng gabing iyon. Kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan sa pagtulog niya. Ngayon, nanaginip siya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Nakita niya mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa hagdan. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamagitan mo at ng mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Aalalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo." Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko alam na nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito." Kinabahan siya at sinabi, "Nakakamangha ang lugar na ito. Tirahan ito ng Diyos at dito mismo ang pintuan papuntang langit." Maagang bumangon si Jacob, kinuha niya ang batong inunan niya noong gabi at itinayo bilang isang alaala. Pagkatapos binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, "Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, at kung makakabalik po ako muli sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar na ito, at ibibigay ko po sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin." So purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Napakabuti ng Lord. Napakaganda pong storya na ang Genesis 28, which is, alam naman natin na it's all about the story of Jacob experiencing his intimate moment sa ating Panginoon. Amen? So, nang ating basahin po ito, mga kapatid, nais kong bigyan kayo ng sneak preview sa kabuuan po ng Genesis 28. No? Sa isa pamagitan syempre ng tanong na ito. So, marami sa atin, isa sa mga longing ang maranasan ang presence ni God sa ating buhay. Syempre gusto natin lahat ma-experience, ma-enkwentro ang Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya lang, syempre, sa lahat sa atin, yun din ang nais ng Diyos, yun din ang kanyang naisin, ang kanyang puso, ang kanyang layunin na maranasan mo siya. Kaya lang, maraming tao nagtatanong, kung nais nating ma-experience ang intimate relationship sa Diyos, ang tanong ay ang tanong natin ay kung ma-experience ba natin. Hindi, ang tanong ay paano ba natin ma-experience ito. Sa story po na ito ng Genesis 28, makikita po natin, bagamat si Jacob po ang isa sa mga karakter na nagbibida dito, alam naman natin ang kabuuan ng Genesis 28 is not about the story of Jacob. It's about God na naranasan ni Jacob sa kanyang buhay. Okay? Actually, mga kapatid, si Rebecca, isa sa mga babalikan nating story sa Genesis 27, dahil nga si Rebecca ang pambansang marites. Narinig niya po ang kanyang anak na sinasabi at nagpaplano na para bang
kinukumbinsi si Isaac na mga kapatid na kinukumbinsi si Isaac. Sinasabi niya sa kanyang sarili sa galit niya dahil sa panlilinlang na ginawa ni Jacob sa kanyang ama at kay Esau. Sabi ni Esau sa kanyang kapatid, matanda na ang ating ama. Sabi niya ganoon, matanda na ang ating ama. Kapag siya'y namatay na, papatayin din kita. Yun ang sabi ni Esau kay Jacob. Narinig ito ng kanyang ama, ng kanyang ina na si Rebecca. At dahil sa planong ito, di ba nga po nangyari, pinapunta agad ni Rebecca si Jacob sa Haran, kung saan naroon si Betuel, ang kanyang lolo, no? Ang tatay ni Rebecca, at nandoon din ang kanyang tiyuhing si Laban, no po, nandoon ang kanyang kapatid. So, ang punto po dito, isa sa mga nabasa natin kanina from verse 1 to verse 9, ito po yung pag-uusapan natin. So gusto nating malaman paano ba ma-experience ang maging malapit ang relasyon sa Panginoon. Sa puntong ito mga kapatid, kung babalikan natin yung story, inuutusan ni Isaac si Jacob na pumunta sa Haran. Hindi dahil sa kung ano paman, no, bukod sa para maitago, maaring sinabi ni Rebecca kay Isaac na ganito ang plano ng kanyang kapatid, na papatayin siya. So, much better na umalis muna ito para maingatan. Okay? So, dahil nga po narinig niya ang plano, kinumbinsi niya si Isaac na isend out si Jacob, pumunta sa Haran, at pagkatapos din yun, inutusan niya rin na doon humanap ng mapapangasawa. No, na mapapangasawa itong si Jacob, at wag na wag siyang kukuha ng mapapangasawa sa Kanaan. Ay katulad din ng kanyang ama na talagang ang ginusto ni Abraham na makakuha ng mapapangasawa hindi doon sa Kanaan, kundi doon sa Ur, kung saan siya nanggaling, kung saan nagmula ang kanyang lahi. So, di ba naalala nyo, pinakuha niya, pinutusan niya si Eliezer, ang kanyang servant, no po, na pinagkakatiwalaan para hanapin ang mapapangasawa ni Isaac, and that is Rebecca na. Di ba? Ngayon, sa puntong ito, ang gusto ni Isaac, pupunta ka doon sa bayan ng iyong nanay, doon ka kukuha ng mapapangasawa mo, at huwag ka kukuha dito sa Kanaan. Dahil alam ni Isaac na ang Kanaan, no po, ay talagang hindi magiging maganda, maaaring maging dahilan para mahadlangan ang gagawin ng Panginoon. Kasi nga si Esau ay nag-asawa ng mga Heteo, at talagang isa sa mga nakatapos na mga verses doon sa Genesis 28 ay talagang sakit ang ulo at sama ng loob ang nangyari during that time, dahil nakapangasawa ng hindi na taga Heteo, ibang lahi na wala namang pagkakilala sa Panginoon. So, ito po yung punto mga kapatid. At dahil doon mga kapatid, alam natin na sa kwento na ating tutunghayan sa 22 verses na ating binasa kanina, ay umalis po si Jacob, hindi po katulad ng pag-alis ni Eliezer na may baong 10 karwahe, na may mga ginto, may mga tanso, may mga hayop na alaga, may mga kamelyo na may dala-dala. No? Si Jacob, umalis po siya nang mag-isa. Dahil isa po sa mga dahilan kung bakit walang ibinigay na kahit anuman si Isaac sa kanya, because this is part of discipline dahil sa ginawa niya na panlilinlang sa kanyang ama. Kaya lang wala na magagawa, na ipahayag niya, na ibigay niya na yung basbas, na ang pag-aakala ni Isaac ay si Esau. So dahil sa puntong yon, no po, at siya'y naglalakbay na patungong Haran, siya po ay natulog sa isang area, wala po siya kahit na anong tent. Pumunta siya, doon siya natulog sa isang lugar na kung saan natulog siya doon sa isang tabi na may ang ulunan niya ay bato. Ginawa niyang yung bato ay maging unan niya sa kanyang pagtulog. At sa kanyang pag-iisa, doon niya nakita, doon niya naengkwentro
ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya yung pong lugar na yon ay ginawa niyang lugar na altar na kung saan lagi magpapaalala sa kanya na sa lugar ng Bethel, na tinawag niyang Bethel, na dati po ang pangalan ay Luz, na kung saan yung lugar na yon, yung Bethel na yon, ay lugar na kung saan doon siya kinatagpo ng Diyos, doon niya naranasan ng Panginoon, doon siya nagkaroon ng intimacy with God, doon niya na-experience yung power ng Diyos. So, doon nag-lead at doon na nagsimula ang kanyang greater commitment bilang isang lingkod ng Diyos. Kung napapansin niyo po mga kapatid, si Jacob, no po, sa puntong ito, maaari pong tinatanong natin, kilala ba ni Jacob ang Diyos? Yes, of course, kilala niya. Kilala ni Jacob ang kanyang lolo na si Abraham, no po, ay ang kanyang Diyos ay Diyos na buhay, di ba? Kaya nga laging sinasabi, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. Pero dito sa puntong ito, wala pa yung Diyos ni Jacob. Bakit? Kasi wala pa talagang experience ng intimacy with God si Jacob. Maaring kilala niya lang yung Diyos ng kanyang ama, Diyos ng kanyang lolo, yung Diyos ng kanyang mga ninuno, pero sa puntong ito, wala siyang talagang personal relationship sa Diyos during this time. Kilala ni Esau at ni Jacob ang Diyos, pero wala silang intimacy sa Panginoon. Wala silang talagang relationship. So sa puntong ito mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi porket galing si Jacob at si Esau sa isang God-fearing family, sa isang generation na kung saan ang kanyang lolo, ang Diyos ng kanyang lolo, ang Diyos ng kanyang ama, ay ang Diyos na si Yahweh. Pero sa puntong ito mga kapatid, hindi naging dahilan yon na porkit ang iyong pamilya ay God-fearing, ikaw din ay meron ka ng intimate relationship sa Panginoon. Uulitin ko po, hindi porkit you are raised in the God-fearing family, ay possible na ikaw ay naka-experience na ng intimacy with God. So when you say intimacy, that is a relationship with the Lord. Amen? Hindi porkit Kristiyano tatay ko, pastora nanay ko, automatic na yun na maliligtas ako, automatic na yun na magkakaroon ako ng relasyon sa Panginoon. Hindi po. Yun po pinakamalaking pagkakamali natin, na paniwalain ang ating mga sarili na born again na rin ako, na Kristiyano na rin ako, kasi Kristiyano naman ako mula pa pagkabata. Meron po kasi ako mga naririnig na noon pa naman, Christian na ako, since birth, Christian na ako. May mga ganyang pananalita na kasi ang tatay ko pastor kaya Christian na rin ako, no? So possible pala na bilang magulang, isa sa mga ipa-prioritize mo, na uutal na isa sa mga ipa-prioritize mo na dapat mong maunawaan at malaman ang katotohanan kung ang iyong mga anak ay meron ng relasyon sa Diyos. No, intimacy is a relationship, a close relationship with God. So hindi porket na-experience ni Isaac, ganun din ang na-experience ng kanyang mga anak. Kaya nga po si Esau at si Jacob, ang tumatakbo lang sa kanilang isip, yung kanilang mga pansariling interes. Walang tumatakbo sa buhay nilang dalawa, kundi yung mga bagay na kagustuhan nilang makuha. Very focused sila sa blessing, sa basbas ng kanyang ama. Hindi sila naging focus doon sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Dahil they don't know God. They know God, but they don't have an intimate relationship with the Lord. Amen? So, Jacob had never really allowed God to take hold of his life. Ganon din si Esau. Kilala ko ang Diyos, pero wala akong relasyon sa Kanya. Marami pong ganyan sa panahon natin ngayon. Kilala lang ang Diyos, pero walang relasyon. Ano po ba ang ibig sabihin ng kilala mo lang ang Diyos? Marami sa atin, naaalala lang ang Diyos kapag New Year, pag Pasko, pag mahal na araw. Lalo ngayon, malapit na mahal na araw.
So maraming taong aalalahanin na naman. Aalalahanin na naman ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Oh, kilala nila si Jesus, kilala natin ang Diyos, kilala nating lahat. Walang makapagsasabing hindi mo kilala si Jesus. Kilala ng marami at kilala ng lahat. We are all claiming that we are Christians. Pero anong pagkakaiba ng relationship, ng intimacy sa Diyos? Anong pagkakaiba niyan? So iba yung kilala mo lang sa may relasyon ka. Dahil kung kilala mo lang siya, maaalala mo lang siya sa mga espesyal na okasyon ng buhay mo. Pero kung meron kang relasyon sa Kanya, araw-araw, you always recognize that you are a child of God, you are a Christian, you are saved by faith, by grace of God, naligtas ka na through faith and through grace of God, naligtas ka dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa buhay mo, no? Dahil sa ginawa niyang tinubos niya ang buhay mo, naintindihan mong mabuti, ibig sabihin yun yung relasyon eh. At kapag sinabi mong relasyon, hindi mo lang siya alalahanin sa mga panahong kailangan mo siya. Ang tawag po doon sa mga taong nakilala niya lang si Jesus, pero wala siyang anumang, naalala niya lang si Jesus kapag may mga special na okasyon, ang tawag po dyan, relihiyon. So pag tinawag mo ang sarili mo, born again Christian ako eh. Ang born again Christian kasi ngayon, ang generic term na yan para sa mga grupo ng mga Kristiyano. Tama? Pero pag sinabi mong, ano ba ang relasyon mo sa Diyos? Anak ako ng Diyos. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. 'Di ba? Yun ang sinasabi mo, nanalig ako sa Kanya at nanampalataya ako. Binigyan niya ako ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ako ay anak ng Diyos, ako'y bahagi ng pamilya ng Diyos. Anong tawag pa sa iyo? Kung ikaw ay kumilala kay Kristo, ako ay disciple ni Jesus, ako ay tagasunod ni Jesus. Hindi naman ganyan ang sinasabi natin eh. Tama? Oh. Meron ka bang relasyon sa Diyos? Oo naman, kilala ko siya, kilala mo. Pero may relasyon ka ba sa Kanya? Ano pa ang ibig sabihin ng relationship na sinasabi ng Diyos sa atin? Para maintindihan natin, mga kapatid, ibig sabihin, hindi mo lang siya Diyos kapag may okasyon. Siya ang Diyos mo ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at lalo na ng Linggo. Siya yung Diyos mo araw-araw. Oras-oras, minuminuto, segundo, siya ay Diyos mo. At dahil may relasyon ka sa Kanya, binibigyan mo siya ng pagpapahalaga. Siya ang inuuna mo. Dahil mahal mo, siya ang inuuna mo. Di ba? Mahal mo, kaya siya ang priority mo. Kaya di ba yung asawa mo, kaya nga yung asawa mo, kapag napangasawa mo na yan, meron na kayong relationship together. Magiging, sabi ng Bible, kayo magiging isa na. Hindi po pwede na may inuuna ka pang ibang babae, may inuuna ka pang ibang lalaki. Dapat isa lang. Yung pinakasalan mo lang, yung minahal mo lang. Dahil you are creating a relationship. Tama? So hindi kita pwedeng tawagin best friend kung magkakilala lang tayo pero hindi tayo close. When you say siya ang BFF mo, dapat may close relationship kayo together. Amen? So si Jacob, kaya dumating sa punto that they are not trusting God and they are the one na talagang yun talagang nakita yung mga signs of not trusting God. It really show, mga kapatid, na they are still living by themselves, no? Sila po ay mga talagang sarili lang ang iniintindi, sarili lang nila ang iniisip nila because they are not trusting God. Why? Anong dahilan? Anong dahilan? Kasi wala naman silang relationship, wala silang intimate relationship sa Panginoon. So ngayon, ang tanong natin, lahat tayo gusto natin ma-experience. Ma-experience si Lord, gusto natin na makita ang ating mga buhay na 'di ba na experience si God. Kaya lang ang tanong, papaano nga, no? Alam niyo po, napakahalaga alam mo kung paano.
paano ba ako magkakaroon ng close relationship sa Diyos? So, papaano? So, mamaya, maiintindihan natin yung 5 bahagi na ito, pero biyaya ng Lord, no? Yung unang bahagi muna ang aking ibabahagi sa inyo. So, how can we experience intimacy with God? Okay? Part 1. To experience intimacy with God, we must practice obedience. Again, basahin natin. To experience intimacy with God, we must practice obedience. Kung ikaw ay may personal na relasyon sa Panginoon, kailangan ang ginagawa natin ay pagsunod. Obedience is very important. Kung naaalala nyo po yung naging story na ito, mga kapatid, this is the very first time na naengkwentro ni Jacob ang Panginoon sa kanyang panaginip. No po? First time yan. It's a fresh experience na naranasan ang first encounter ni Jacob sa Panginoon at doon niya nakilala kung sino ang Diyos. And after that wonderful event, no, yung talagang matinding event na ito sa buhay ni Jacob, nagsimula na po ang level at paglalim ng relasyon ni Jacob sa Panginoon. When you go to Genesis chapter 31, pag binasa nyo po in advance, makikita nyo po mayroon na namang panibagong panaginip si Jacob na natanggap mula sa Panginoon. And very intimate yung kanyang pagpapahayag ng mga mensahe sa panaginip through the life of Jacob. So, another thing, nag-level up uli, sa pagpunta ng Genesis 32, makikita natin, dito na po yung nagkaroon na po ng pagbuno, no? Wrestling na sila ng Diyos, di ba? Nagkabunuan na sila ng Diyos. And doon po sa Genesis 32, makikita natin kung paano pinalitan ng Diyos from the name of Jacob, naging Israel na ang pangalan niya. Okay? So sa puntong ito, mas lalo pang naging intimate, mas lalong tumindi nung tumungtong na po ang Genesis 35 na kung saan, no? Dito na po physically nagpakita ang Diyos kay Jacob. No? Nakita niya mismo, no? Nag-appear ang Lord sa kanya personally dahil nakita natin yung level ng kanyang obedience sa Panginoon after this incident na kung saan na-enkwentro niya ang Panginoon, na-experience niya kasi yung intimate relationship sa Diyos. Amen? So, nakita natin na sa pamagitan po ng kanyang intimate experience with the Lord, dumaan po yung greater commitment sa buhay niya. At talagang, ang una niyang pinractice dito ay yung pagsunod. Actually, pagtungtong pa lang ng verse 1 ng chapter 28, sa pagkakataong ipinatawag ni Isaac si Jacob, pagdating niya, isipin niyo po pinatawag, eto na po agad si Jacob, nang makaharap na ni Isaac si Jacob, pagdating doon, binasbasan niya na ito. At syempre, inutusan siya. Again, nakita natin kung gaano ka-obedient si Jacob sa kanyang ama. No po? At dahil doon, inutusan siya. Inutusan siya na huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. Napansin niyo po, sa puntong ito, ang kanyang mga magulang, kaya sinasabi ng Lord, di ba, binibigyan lagi ng emphasis, igalang mo ang iyong ama't ina, kasi napakahalaga sa Diyos ang ating pagpapractice ng obedience ay sa pamagitan ng ating pagsunod sa ating mga magulang. Dahil ang mga magulang lang naman natin ang halos talagang napakaraming utos na laging pinaggagawa sa atin. Wag, 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 wag. Ang daming wag. So katulad ni Isaac, meron siyang inuutos. So ang taong inutusan ay depende sa kanya kung siya'y susunod o hindi. Pero kung alam mo na ang mga magulang mo inuutusan ka, mayroong sinasabi sa iyo, ang gusto ng ng mga magulang mo, ang kinasasaya nila kapag ang kanilang mga anak na pag inutusan mo, sumusunod. So dito sa puntong ito, ang utos ni Isaac kay Jacob, pwede ba wag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan?
Dahil alam ni Isaac na mapapahamak at masisira ang plano ng Panginoon kapag siya'y nag-asawa nang wala namang relasyon sa Panginoon. Walang relasyon to mga taga-Kanaan eh. So sila po'y mga dayuhan na nilagay ng Diyos dito upang ibigay ang lupang pangako, which is the Kanaan, yung Kanaan, sa kanila. Dahil ito ay lupain na pinangako ng Panginoon kay Abraham at sa kanyang salinlahi. At si Jacob na po ang susunod dito, next successor in line. No po, kaya nga nagkaroon na po ng Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at nakita natin, di ba, laging karugtong na Diyos ni Jacob. Bakit? Kasi nagkaroon na ng intimate relationship si Jacob sa Panginoon. Verse 2, ang sabi sa kanya, maganda ka, pumunta ka sa Padan Aram, doon sa lolo mong si Betuel na ama ng iyong ama ng iyong ina. Doon ka pumili na mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. So ito po yung instruction. Anak, maganda ka lagi. Maganda ka ha. Pumunta ka doon sa Padan Aram. No? Doon sa lolo mong si Betuel na ama ng iyong ina. O, lolo mo, punta ka doon. Tapos pagdating mo doon sa Padan Aram, doon sa lolo mo kay Betuel, kay lolo Betuel, doon ka pumili ng iyong mapapangasawa. No? Pipili ka doon sa mga na mapapangasawa mo sa isa sa mga dalagang anak ng tiyuhin mong si Laban. Si Laban ay kapatid ng iyong ina. Okay? Sa verse 3, ang sabi, ito na po yung basbas, no po, naway pagpalaing ka na makapangyarihang Diyos, bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Naway bigyan din sa iyo, ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham para maging iyong lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay binigay nga ng Diyos kay Abraham. Ito po'y basbas ng kanyang ama, no, sa kanyang paglisan, pag-alis, papunta doon sa Padan Aram. Na kung saan mga kapatid, dito makikita kung talagang obedient ba talaga itong mamang si Jacob. So verse 5, makikita natin, agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan Aram sa lugar ni Laban na anak ni Betuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebeka na ina ni na Jacob at Esau. Nalaman ni Esau, o di ba? Like mother, like daughter, like mother, like daughter, like mother, like son. So nalaman ni Esau na binasbasa ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Padan Aram para doon maghanap ng mapapangasawa. Nalaman din niya na binasbasa ni Isaac si Jacob for the second time. So may trauma na siya dyan sa mga basbas-basbas na yan. So sabi niya nga, binasbasa na naman. Nalaman niya. No? At nalaman din niya, kaya pinapupunta doon para maghanap ng mapapangasawa. So inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng taga-Kanaan. Nalaman din niyang sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan Aram. Oh, sumunod si Jacob. Sabi ng Bible, sumunod si Jacob sa kanyang mga magulang. Dito napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga-Kanaan. Again, mga kapatid, meron siyang nanotice. Meron siyang napansin sa kanyang tatay. Meron sinabi si Isaac kay Jacob na bilin. Huwag kang mag-aasawa ng babaeng taga-Kanaan. So napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng taga-Kanaan. So sa puntong ito mga kapatid, ang ginawa nitong si Esau, makikita natin yung dalawang senaryo, isang obedient, isang disobedient. Tingnan niyo po Kaya pumunta siya sa tiyuhin niyang si Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar at napangasawa si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael, bukod pa sa dalawang naging asawa niya. So bilang pagrerebelde, bilang ganti sa ginagawa ng kanyang mga magulang na maaaring nagtatampo siya. So ang ginawa niya, punta siya sa tiyuhin niyang mabait. Di ba si Ishmael, alam niyo naman ito, no?
talagang itong si Ishmael, alam natin na naging dahilan din ng maraming kaguluhan. So ang pinuntahan po ni Esau ay ang kanyang tito, no? Ang tito niya na kapatid sa labas ni Isaac, na nanay ay si Hagar. So napangasawa ni Esau si Mahalat na kapatid ni Nebayot, no? Si Mahalat, kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael. Okay? Bukod sa dalawang naging asawa niya, so tatlo na ang asawa. Okay? Naging napangasawa niya si Mahalat. Tsaka yung dalawang hete, yung sakit ng ulo ng kanyang mga magulang. So sa puntong ito, mga kapatid, lihis, alam ni Esau na ayaw ng kanyang ama na mag-asawa sila, kahit sino man, tiyak. Hindi lang kay Jacob, pati rin kay Esau, dahil alam nila na ang pag-aasawa na maaaring maging sanhi ng paglayo nila at pagtalikod nila sa Panginoon. Amen? So sa puntong ito, malinaw ang principle na gusto ng Panginoon na maintindihan natin. Dalawang bagay. Kung nais mo na lumalim sa iyong relasyon sa Panginoon at maranasan siya, napakahalaga na ang susundin mo ay yung kanyang inuutos. Practice obedience instead of being a disobedient child, mga kapatid. Okay? Tuloy po tayo. So sa Genesis 24, alam natin kung papaano, mga kapatid, yung mga tao sa Kanaan. They are ungodly, their character would always threaten the promise of God. Ito si Isa, wala siyang pakialam kung sa mga pangako ng Diyos na yan, ang ginawa niya, nag-asawa pa rin siya ng dalawang mga taga-Kanaan, at ito po talaga nagdulot ng matinding sakit ng ulo sa pamilya ni Isaac. Therefore, dalawang beses na nag-command si Isaac kay Jacob, no? Naalala niyo po ang pattern, ito po yung pattern, pinatawag niya si Isaac, sabi niya, inuutusan kita, huwag ka mag-aasawa ng taga-Kanaan. Inulit uli. So sabi ko po sa inyo, pag dalawang beses inuulit ito, ibig sabihin, pinapaalala ng matindi at binibigyan ng diin. So nalaman ni Esau na binasbasan si Isaac at Jacob, pinapunta siya sa Padan-aram para maghanap ng mapapangasawa. Sa verse 7, nalaman din ni Esau na sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan-aram. Sa verse 8 and 9, makikita natin, nang napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga-Kanaan, ang ginawa niya, lihis doon sa inuutos ng kanyang ama. Alam niyo po, mga kapatid, alam natin ay kadudulot na naman ng sama ng loob ni Isaac ang pagsuway nitong si Esau. At bahagi na po ng laging kanyang magiging buhay, gaya nga po ng nasabi ng Panginoon during the time na nagbubuntis si Rebecca, na itong dalawang anak mo na nasa iyong sinapupunan ay laging maglalaban. Laging magkakaroon ng kompetisyon, ng conflict sa isa't isa. At ito na naman po, gumawa na naman ng sadyang conflict itong si Esau. So sa puntong ito, ang Bible ay hindi po niya tinatago, no, na itong ilan sa mga Bible heroes, no po, ilan sa mga Bible character na nagkaroon ng conflict pagdating sa asawa. Kasi ang sabi ng Panginoon, napakahalaga yung paalala ng Lord na ang pinag-isa ng Panginoon ay isang lalaki at isang babae. Na kung saan, nakita natin sa Bible, isa sa mga dahilan ng kanilang pagkasira, ng pagkalayo sa Panginoon, ay dahil sa dami ng kanilang mga asawa at sa dami ng kanilang mga naging asawa. Okay? It always shows na yung mga lingkod ng Diyos na nagkaroon ng multiple wives always shows that these marriages is in a negative light. Nagdulot talaga ng negative sa kanila. Imagine,
nagkaroon po ng conflict between Sarah and Hagar during Abraham's time dahil kay Sarah na rin. So dahil sa puntong ito, nagkaanak sila, nagkaroon ng conflict dahil hinahamak ni Ishmael si Isaac nung siya'y bata pa. So there will be there will later be conflict between Jacob's wives. Naalala niyo po, magkakaroon talaga ng conflict kapag maraming asawa eh. Si Raquel lang naman ang gusto niyang mapangasawa eh. Pinaglingkuran niya pa ng 7 taon gaya ng ipinangako niya kay Laban. Pagkatapos nung nilasing siya, nung tapos na, nagkaroon na ng selebrasyon, ang pinasiping sa kanya ni Laban ay ang kanyang panganay na anak na si Leah. O nalinlang din siya. So sa puntong ito, dalawa na yung kanyang naging asawa. So sa puntong yon, nagkaanak siya kay Leah. Nagkaanak din siya kay Raquel. So sa puntong ito mga kapatid, dalawa tuloy naging asawa niya. So dahil doon nagkaroon ng conflict between sa asawa ni Jacob. Naalala niyo po na hindi lang po 'yun. Naalala niyo po si Elkanah, yung asawa ni Elkanah. Isa po doon sa kanyang naging asawa ay si Hannah. Si Hannah po ay tawag doon, tinutukso at tawag doon, pinagsasalitaan ng hindi maganda dahil wala siyang anak. Hindi siya magkaanak. So, anong ginawa niya? Ito pong si Hannah ay nanay ni Samuel. Oh, hinahamak po ko ng asawa ni Elkanah. So, nagkaroon ng problema dahil dalawang asawa. So, nagkakahamakan sa isa't isa. O ano nangyari, di ba? Lagi nagkakaroon ng conflict. Si Solomon, alam niyo po si Solomon, isa sa mga kanyang mga naging problema, ang dami niyang asawa. At dahil sa dami ng asawa niya, yun ang naging dahilan kung bakit siya napapalayo sa kalooban ng Panginoon. Wala naman sigurong lalapit sa Diyos at magkakaroon ng relationship na matindi sa Panginoon. O ito, kasama ko yung pamilya ko, kasama ko rin yung pangalawang pamilya, yung pangatlong pamilya. Wala conflict ang nangyayari. Ang sinasabi ng salita ng Diyos at malinaw na itinuturo sa atin ng Panginoon that God's ideal for one man to marry one woman. Ang problema, may utos ang Diyos, no? It's either you obey or it's either you disobey. Amen? Genesis chapter 2 verse 24, balikan natin yung paalala ng Panginoon. Ano sabi? Yan yung dahilan na iiwanan lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa, living and cleaving. Ito yung sinasabi natin kapag magpapakasal. Hindi po pwede na kung magpapamilya ka, magpapakasal ka, ang dapat sinasabi ng Panginoon, yan ang dahilan kung bakit dapat ang lalaki iiwan niya yung kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At dahil sila ay magiging isa, silang dalawa ay magiging isa. So kapag ang manugang ay tumira sa bahay ng kanyang biyanan, kadalasan ang nagiging sanhi ng kanilang hindi pagkakaunawaan ay dahil magkakaroon ng pagkiling sa isa. Magkakaroon ng kampihan sa isa. Kapag pinagtanggol ng anak, yung kanyang nanay, magagalit yung asawa. At kapag naman pinagtanggol ng asawa, yung kanyang asawa, magagalit naman at sasabihin ng magulang, wala silang utang na loob. 'Di ba? Nagkakaroon ng conflict ang biyenan at manugang. Laging ganun. Bakit? Kasi magkakasama kayo sa isang bahay. Kaya nga ang payo ng Panginoon, ang utos ng Diyos, kung nais mong magpakasal, kung nais mong mag-asawa, ang dapat mong gawin, iiwan mo. Bilang lalaki, iiwan mo ang iyong pamilya, ay yung mga magulang, makikipag-isa ka na sa iyong asawa, at kayong dalawa'y magiging isa. So yun ang ideal ng Panginoon, no? To marry one man to marry a one woman. Kaya sabi ng Bible, hindi siya pwedeng magkaroon ng maraming asawa dahil baka tumalikod siya sa Panginoon. Which is yan na po mangyayari.
Kapag nahulog ka na, nagkaroon ka ng maraming asawa, yan ang magiging dahilan mo para talikuran ng Diyos. Sa tingin mo, mas lalo ka mapapalapit kapag ang dami-dami mong asawa. Ang sama mo, mga kapatid, iba-ibang lahi, iba-ibang kulay, sama-sama sa tagumpay. Di ba? Naging showtime na eh. Ibig sabihin mga kapatid, iba-ibang lahi na. O para kayong para kang ang anak mo United Nation, iba-iba na ang ama, iba-iba na ang ina. O I'm not judging. Hindi tayo judgmental. Ang sinasabi ko po, yung sinasabi ng Lord na ideal niya for a person, no, ang ideal niya is to marry, 'di ba? Yung one man will marry one woman. Kaya sabi ng Bible, hindi ka dapat magkaroon ng maraming asawa. Dahil ang magiging dahilan niyan, pwede kang tumalikod sa Panginoon. At sabi ng Lord, di ba, napakalinaw niyan. Baka mamaya, ang talagang tunay niyan na mangyayari sa iyo, ang resulta niyan, tatalikuran mo siya. Amen? Tingnan niyo po sa Deuteronomy, 1 Timothy chapter 3, verse 2. Ano sabi ng Bible? Sa New Testament, ang requirement sa isang elder sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia, ano po ang sinasabi na requirement bilang namumuno sa loob ng iglesia ng Diyos? Kailangan ang namumuno ay walang kapintasan. Ano sumunod? Iisa ang asawa. Imagine niyo, pastor niyo, 5 asawa. Hindi makakapaglingkod yan ng tama. Tama? Kung mamumuno yan, ang requirement ng Lord, again, walang kapintasan, iisa ang asawa, marunong magpigil sa sarili, marunong magpasya, kung anong nararapat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa mga tao at magaling magturo. That is the requirement for an elder. That he should be the husband of but one wife. No? Iisa ang asawa mo. Kaya lang itong si Esau, yung kanyang buhay mag-asawa, he was meron siyang failed attempt. Ibig sabihin, ang ginawa niya, para matanggap siya ng kanyang ama, nag-asawa siya ng kung sino man. So nag-asawa na siya ng Heteo, naging sakit sa ulo ng kanyang mga magulang. And then, itong ginawa niya na naman for the second time, failed attempt na naman. Bakit? Nung nalaman niya, ang iniisip niya, ayaw ng tatay niya ng taga-Kanaan. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa tito niya. Magkamag-anak naman yun magkapatid naman sila So, ang iniisip niya, gusto pala ng tatay natin mag-asawa, ayaw pala sa Kanaan yung dalawa niyang asawa na Heteo taga-Kanaan. O ayaw ng tatay niya, galit ang tatay niya dahil hindi naman yun ang inutos sa kanya. Ano ginawa? Ang utos sa kanila, wag mag-aasawa sa Kanaan. Ang ginawa niya, di isip siya paraan, ting! Punta siya sa tito niya, doon siya nag-asawa. Napangasawa niya yung anak ni Ishmael. So, ang main application, dahil nga unrepentant na itong si Esau, ang gusto niya yung favor ni Isaac, mas gusto niya yung basbas ni Isaac. Baka sakali pag nag-asawa siya ng kamag-anak, please na yung tatay niya, basbasan na siya. Maranasan niya yung favor ng tatay niya. Pero ang main application ay dapat kunin natin sa sinasabi ng Panginoon that obedience leads to experience God's presence. Ang pagsunod sa Panginoon ang magiging dahilan mo para maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Ang pagsunod ni Jacob sa kanyang mga magulang ay ultimately sumusunod din siya sa kanyang Diyos. Tama? And that particular moment nang sundin ni Jacob ang kanyang mga magulang, yan din ang naging dahilan para maranasan niya na magkaroon ng intimate relationship sa Diyos. Kasi
sa ginawa niyang hindi pag-aasawa sa isang paganong babae, no? It's a manifestation of God's presence. Bakit? Kasi sinunod niya yung kanyang tatay. So yung obedience ay commonly, siya po ay magiging pathway mo. Siya magbibigay daan para sa yung intimacy with God, at yun pagsunod mo, ang pathway mo rin sa blessing dahil sa iyong pagsunod. Ano sabi ng Bible? John 15:10. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, ano sabi mula kay Jesus mismo? Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, sabi ni Jesus, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sabi ni Jesus, ako mismo, sinusunod ko, ano sabi? Sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. So ito po ay isang napakagandang paalala. If we are going to remain in the, gusto mo mag-remain yung love ni Christ sa buhay mo. So it means to constantly experience at maging aware tayo sa ating magiging pagsunod. Amen? So kung sinusunod mo ang Diyos, ang kanyang mga utos, particularly, kung nasunod ka sa akin, mananatili ang pag-ibig ko sa iyo. 'Di ba, kung ikaw ay isang anak na sumusunod sa iyong mga magulang, mananatili talaga sa iyo yung pag-ibig ng iyong magulang. Ano ba kabaliktaran niyan, mga kapatid? Kung hindi ka maibig, bakit? Kasi maaring galit ang ano tawag dito? Ang nananalaytay. Galit ang napupuno sa kanyang puso. Bakit? Kasi nga, masuwain eh. So, kabaliktaran, kapag hindi mo sinusunod, hindi ka talagang sumusuway ka. At kaya naman tayo, kapag dumating ang time na tayo'y naging masuwain sa mga utos ng magulang natin, hindi maganda yung mangyayari sa atin eh. Mapapagalitan ka, mapaparusahan ka, makakarinig ka ng masasakit na pananalita. 'Di ba? Kasi yung inuutos sa iyo ng mga magulang mo eh hindi mo nasunod. Kaya nga sabi ni Jesus, kaya nga ako mismo ang pinaka-the best na example. Katulad ko, sinunod ko ang utos ng aking Ama. So dahil sinunod ko ang utos ng aking Ama, nanatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Amen? So, kabaliktaran nito, kapag hindi tayo sumunod, we will not experience the love of God sa buhay natin. Kasi ang gusto ng Lord, kung meron kang relasyon sa akin, napakahalaga sa Kanya, partikular, ang pagsunod. Ang pagsunod sa Kanyang mga inuutos. Alam niyo po, napakadali sa Diyos na tugunin tayo sa ating mga panalangin. Napakadali sa Diyos na maparanas sa atin ang kanyang presensya kapag tayo'y masunurin sa kanyang mga inuutos. Pero pag tayo'y masuwayin sa kanya, talagang hirap na hirap ibigay ng Diyos yung kanyang tugon sa iyong mga panalangin. Nahihirapan tayo na maranasan ang presensya ng Diyos dahil nga hindi naman natin siya sinusunod. Amen. Philippians 4:8-9. Kaya sabi ng Lord, mga kapatid, hanggat maaari ang lagi niyong isa sa isip, sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos. Actually, yung mga taga-Filipos, favorite yan favorite yan ni Pablo eh. Kasi ito si Filipos, mga Kristiyano sa Filipos, itong mga nakakilala sa Panginoon, no po, itong mga mananampalataya sa Filipos, very submissive eh. Kaya sabi ni Pablo, ang payo ko sa inyo, bukod dyan, mga kapatid, ang laging isa sa isip. Okay? So payo ito ni Pablo sa mga taga-Filipos ha. Lagi mong isa sa isip yung mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, matuwid, malinis, maganda, kanais-nais. Verse 9, anong gagawin nyo?
bukod sa lagi mong isaisip, anong gagawin mo? Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula kanino? Mula kay Pablo na tinuturo niya ang patungkol kay Kristo. Sabi niya, ipamuhay nyo lahat ng natututunan nyo, ha? At yung tinanggap nyo lahat sa akin na aral mula kay Kristo sa salita, gawin nyo yan. Ipamuhay nyo sa salita, ipamuhay nyo sa gawa. At pag ginawa nyo yan, ano sabi sa dulo? Sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Nagbibigay ng kapayapaan. So sa puntong ito, mga kapatid, nakita natin, ito yung utos ng Diyos, ito yung gusto ng Lord na laging tumatakbo sa ating isipan. Okay? Baliktarin natin. Paano kung disobedient ang isang tao? So nakita natin, paano kapag obedient yung isang tao, ito, sasamahan ka ng Diyos, sasaiyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. E paano kapag ang isang Kristiyano o anak ng Diyos ay masuwayin? Oh. Mga kapatid, pag hindi mo isinaisip yung mga bagay na ito, una, pag ang lagi mong nasa isip ay walang kabutihan, mga bagay na hindi man lang kapuri-puri, mga bagay na walang katotohanan, hindi nga marangal, hindi matuwid, hindi malinis, iniisip mo hindi maganda, hindi ka nais-nais. Kung ipinamumuhay, ayaw niyong ipamuhay yung lahat ng natututunan niyo, tinatanggap niyo mula sa Panginoon, sa salita at sa gawa. Sa tingin mo, sa dulong yan, sasamahan ka ng Diyos? Sa tingin mo, sasaiyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan kung kabaliktaran ng ating ginagawa? Kung hindi tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, hindi natin ginagawa ng may kapuri-puri, no? Worthy of respect, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable. If something is excellent or praiseworthy, sabi sa English, think about these things. And what you learned and received and heard and saw in me, do these things, and the God of peace will be with you. Paano ka sasamahan ng Diyos? Kung ang mga bagay na laging nasa utak mo ay mga bagay na hindi nais ng Diyos na gawin mo. Paano mo gagawin yun? Paano sasayo ang Diyos kung wala kang ibang iniisip, ayaw mong matuto, hindi mo tinatanggap mula sa Diyos yung kanyang mga salita? Magaling ka lang na makinig pero hindi ka marunong ipamuhay. Paano yun? Sa tingin mo, sasaatin ng Diyos? Sasaatin ng kapayapaan sa isang taong walang ginawang mabuti? Walang ginawang kapuri-puri? Hindi kapayapaan ng dulo niyan, gulo. Problema. Pero ang sabi ng Panginoon, gawin nyo ito. Sabi ni Pablo, ang payo ko sa inyo mga kapatid, ang laging natakbo dapat sa inyong isip, mga bagay na mabuti, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ngayon, pag ipinamuhay nyo lahat ng natutunan nyo, na tinanggap nyo mula sa akin, sa salita at sa gawa, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Napakasarap na kasama natin ang Diyos. Kahit kailan mga kapatid, hindi ko konsintihin ng Panginoon ang mga bagay na hindi ayon sa gusto niya. Sa tingin mo, sasamahan ka ng nanay at tatay mo sa kalokohan mo? Sa tingin mo, sasamahan ka ng mga magulang mo sa mga bisyo mo? Sa tingin mo, sasamahan ka ng mga magulang mo? Pwera na lang kung adik ang mga nanay at tatay mo. Nakita ko ang anak ko, proud ako, adik. Ha? Proud ako lasenggo, ha? Kaya sasamahan ko siya sa kanyang paglalasing. Sasamahan ko siya sa kanyang pag-aadik. Kailan nangyari yun, mga kapatid? Magiging mag-isa ka. Kaya nga si Jacob, nung pagkakataong yun, naging mag-isa eh. Si Esau, mag-isa lang din siya. Mag-isa niyang naranasan ang konsekwensya ng kanyang ginawang kasalanan.
Oh, napansin niyo po? Paano sa iyo ang Diyos? Paano ka bibigyan ng Diyos ng kapayapaan kung ikaw na mismo hindi ka marunong isipin ang pinagagawa ng Lord? Yan ay very simple message, pero totoo ito mga kapatid. Yung promise for thinking on godly things, practicing them, is the God of peace will be with us. Mga kapatid, kung ipapamuhay mo lahat ng natututunan mo, isipin mo mga kapatid sasabihin ko po sa inyo, ang daming pangangaral ng Diyos. Midweek, prayer, may prayer works tayo every Friday. Midweek service, prayer works, ano pa? Meron tayong midweek prayer works, meron tayong Sunday worship celebration, meron tayong starting up your new life, meron tayong discipleship training, di ba? Meron life class. Paano yan? Ang dami-dami niyan. Paano ka sasamahan? Ayaw mo nga sumama. Ayaw mo nga, andali, pwede mong matapos lahat yan pero kung wala kang natutunan sa lahat ng yan, nang tinanggap mo sa Panginoon, sinayang mo, sa tingin mo, sa iyo ang Diyos? Sa tingin mo, magbibigay sa iyo ng kapayapaan ang lahat ng ito kung kabaliktaran ito ang iyong ginagawa? Hindi mo ginagawa yung matuwid. Pag sinabing matuwid, yung kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng ginagawa mo marumi. Lahat ng ginagawa mo walang kaganda-ganda. Lahat ng ginagawa mo walang kanais-nais na maging maayos. Kaya nga mga kapatid, kung ang ginagawa mo sa Lord ay low quality, sa tingin mo, matutuwa ang Diyos sa samahan ka sa low quality at sa low, anong tawag dito? Yung quality nga. Di mo ibinibigay yung best mo para sa Panginoon. Amen? So katulad dito mga kapatid, napakahalaga that those who practice godliness in their meditation, in their action, will experience God. They will experience this presence of God. No? Dala-dala mo yan kahit saan. Kapag gumagawa ka ng mabuti, sinasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka talaga ng Diyos. Mga kapatid, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa pagsamba mo, sa iyong relaxation, kasama mo si Lord. Amen. So itong mga taong ipinamumuhay ang lahat ng natutunan at tinanggap mula sa Diyos sa salita at sa gawa, mga kapatid, ito po yung mararanasan nila talaga yung anointed na buhay. Yung anointing meaning yung power ng Holy Spirit. And those people na obedient sa Lord, na sumusunod sa Lord, na ginagawa ang lahat ng ito, ng inuutos ng Panginoon, kahit mahirap, nakita mo, pag ginawa mo to, sasamahan ka ng Diyos, and the favor of God will shower your life. Amen? It will shower over you. Not only for you, for the whole family. Diba? Opposite po ang nangyayari. Kapag iniisip natin at namumuhay tayo ng hindi nais at kagustuhan ng Diyos, nami-miss po natin yung presence ni God, nami-miss natin yung God's best sa buhay natin. Nagbubukas po tayo ng pintuan sa lahat ng uri ng kasamaan sa ating buhay. Para bang gusto mo, pagpiestahan ka at pagpulutan ka ni Satanas sa buhay mo. Amen? And then, 1 Samuel 16, verse 14. O tinan nyo, mga kapatid, dahil hindi na sumusunod si Haring Saul sa Panginoon, umalis kay Saul ang Espiritu ng Panginoon. Ano nangyari nang umalis ang Holy Spirit? Pinahirapan siya ng masasamang spirito na ipinadala ng Panginoon. Ayaw mong sumunod Ayaw mong sumunod sa akin sabi ni Lord. Alisin ko Holy Spirit sa'yo. Hindi kita pagagaydan, mas lalo ka mahihirapan. Papadalan pa kita ng mga pagsubok at mga paghihirap. Sige. Isipin mo, pinahirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon sa kanya. So if we are going to experience the God of peace, gusto mo maranasan yung sumaiyo ang Panginoon
Sumayong kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, we must walk. Let's practice obedience. I-practice natin yung pagiging mabuting tao. Yan ang gusto ng Lord eh. So i-practice natin ito oh. Ano ba yung mga bagay na gusto ng Lord para sa ikabubuti? Isipin mo, tumulong ka. Sinong natutuwa? Ang Diyos. Sa tingin mo, hindi ka sasamahan ng Diyos dahil totoo yung puso mo, napapurihan mo ang Diyos, no? Nagiging matuwid ka, lahat ng ginagawa mo, yung mga bagay na totoo, marangal, malinis, maganda. Isipin mo kung di ka samahan ng Panginoon, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, nag-share ka ng gospel, nagte-training ka, no? Nag-aaral ka ng mabuti, isipin mo sumusunod ka sa iyong mga magulang. Bakit hindi ka sasamahan ng Diyos? Isipin mo, magbibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay. Wow, praise God. At hindi na dapat masurpresa tayo. Dahil si Jacob, nang matuto siyang sumunod sa Panginoon, ito ang naging susi at tulay. Pag natuto ka ng sumunod, mga kapatid, ito yung magiging tulay na ma-experience mo na ang Diyos. Lagi namin sinasabi yan sa aming mga anak. Matuto kang sumunod, at pag sumunod ka, mga kapatid, sabi nga ng Lord, alam nyo, yung paggalang sa magulang, di ba? Igalang mo ang iyong ama't ina, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 1. Ito ang pangako, ito ang utos na may kasamang pangako. O di ba? Anong pangako? Na ikaw ay uunlad at bibigyan na lalawig ang iyong buhay. Kung ikaw ay masuwayin sa magulang mo, sa tingin mo makakasunod ka sa Panginoon? Sa tingin mo sasamahan ka ng Diyos kung matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod sa magulang mo? Oh. Kung sa magulang pa lang, sablay na, hindi na sumusunod, paano pa makakasunod sa Lord? Ang pamantayan ng Diyos ay ang magulang mo. Oh. Kaya nga hindi na nakakabigla na makita na si Jacob ay naging obedient sa Panginoon, kaya yun ang naging dahilan at yun ang naging intimate experience ni Jacob na maranasan ang presensya ng Panginoon. Kaya yan ang tanong ng Lord sa atin ngayon. Are you living in obedience? No? Tayo ba'y namumuhay sa pagsunod? O tayo'y namumuhay sa disobedient sa Panginoon? So if you are living in obedience, therefore, you are growing in the knowledge of God. Kasi kung ikaw ay marunong ng sumunod, sa simula pa lang sumusunod ka na sa iyong mga magulang, makikita mo paano ang gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Pero kung ikaw ay nagiging pasaway, hindi ka sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, mapapalayo ka sa Diyos sa iyong ginagawa. Amen? Sabi po ng Salmo or Awit 66 verse 18, kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. Mga kapatid, napaka-paalala ito ng Panginoon. If we cherish iniquity in our hearts, ano sabi ni David sa Panginoon? The Lord will not hear us. Mamimiss natin ang presence ni God at ang blessing ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi mo ipinapahayag sa Panginoon ang iyong mga kasalanan, hanggat hindi ka umaamin sa Diyos na ikay may kasalanan at ikay matigas ang ulo, mahihirapan kang makaranas pakinggan ng Panginoon. At ngayon pong hapong ito, napakahalaga ng paalala ng Diyos para sa atin. Napakahalaga ng paalala ng Panginoon para sa atin. If you want to experience God's presence, be obedient to God. At kung nahihirapan ka, mga kapatid, kung ikaw ay nasa panahon, nasa season ng pagre-rebelde, mag-isip ka. Ngayong oras na ito, panahon na, kinakausap ka ng Diyos. May sinasabi sa iyo ang Panginoon. Paano ka pakikinggan ng Diyos kung hindi mo sinasabi sa Kanya kung anong mga kasalanan mo?
Hanggat hindi ka umaamin na ikay nagdi-disobey sa Panginoon, hanggat hindi tayo umaamin sa lahat ng ating mga ginawang kawalan ng pagsunod sa Panginoon, hindi natin mararanasan na tayo'y pakinggan ng Panginoon. Kung iniisip mo, hindi, bine-bless naman ako ni Lord eh. Pinakikinggan naman ako ni Lord kahit na marami akong mali eh. Ang tawag dyan, awa. Naaawa ang Diyos dahil ayaw kanyang mapahamak. Sa punto pa lang na ito, mga kapatid, kung ganito na yung ating mindset, ganito na ang ating perspective, na wala tayong pakialam, mga kapatid, sa tingin mo, sasamahan ka ng Panginoon? And I believe, obedience is the key to blessing. Diba? Obedient Christian leads to blessing. Yan naman ang sinabi ng Lord sa Deuteronomy. Kung gusto mo na ikaw ay pagpalain, matuto kang sumunod. Kung gusto mo ng sumpa, huwag kang sumunod. Susumpain ka talaga. Kaya kung gusto mo ng kapayapaan, matutong sumunod. Matutong sumunod. Practice obedience. How can you experience the presence of the Lord? Practice obedience. That is part 1. Amen? So naniniwala po ako na sa ating gagawing pagsunod, malaki ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Excited ako kung papaano magle-level up ang ating experience, no, sa ating intimate relationship sa ating Panginoon. Let us all pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang paalala mo sa amin ngayon pong araw na ito. Patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa mga pagpaalala at pagdidisiplina mo sa amin, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa aming mga buhay. Ipinaunawa mo sa amin ang halaga ng pagsunod. Sinabi mo sa amin, Lord, kung aming ipapahayag sa iyo, O Diyos, ang aming mga kasalanan, kung ipapahayag namin, pakikinggan mo kami, Panginoon. Pero kung hindi namin ipapahayag sa iyo, Panginoon, ang aming mga kasalanan, gaya ng sinabi ni Haring David, hindi mo kami pakikinggan, O Diyos. Kaya Lord, maraming salamat dahil ngayong araw na ito, binuksan mo ang aming mga mata, binuksan mo ang aming mga puso, binuksan mo ang aming mga tainga, na maunawaan at maintindihan ang halaga ng pagsunod. Lord, if we want to experience the presence of God, if we want to experience the shower of blessing and favor coming from you, Lord God, Lord, kailangan naming matutunang ipamuhay ang lahat ng aming natututunan, lahat ng aming narinig mula sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos, sa aming banal na spirito, na makita ang halaga ng pagsunod sa iyo. At sa pamagitan ng aming pagsunod sa aming mga magulang, kung kami mga anak, kung kami mga magulang, at meron kami mga anak na hindi sumusunod sa amin, Lord, I pray, kahabagan niyo po at nawa marinig nila ang halaga ng mensaheng ito sa aming mga buhay, na ang susi sa isang maunlad at malawig na buhay, ang paggalang at pagsunod sa aming mga magulang, gaya ng iyong sinabi at iyong ipinangako. Dahil sa pamagitan ng aming pagsunod sa aming mga magulang, ito po magiging daan para kami lalong sumunod at maranasan ang malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, selyuhan niyo po ang lahat ng aming natutunan sa hapong ito. Magbigay po sa amin ng inspirasyon, ng hamon na sumunod upang maranasan namin ang malalim na relasyon mula sa iyo, Panginoon. Again, Lord, we thank you, we glorify you. Ikaw ang bida sa gawaing ito ngayon pong hapong ito. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy ka naming pinapupurihan, pinasasalamatan at dinadakila sa iyong wagas na kabutihan sa amin. Salamat sa mga paalala mo, salamat sa mga patuloy na pangungusap mo sa amin upang kaming lahat ay maranasan ang tunay na pagsunod at tunay na alam namin, Lord, sa aming pagsunod, sasamahan mo kami
at bibigyan mo kami ng kapayapaan. Maraming salamat. Excited kami sa mga susunod pang mga talata na aming matututunan mula sa Genesis 28. Lord, we bring back all the glory, honor, and praise to you alone, Lord God. Ikaw ang bida, ikaw lang, O Diyos, wala nang iba. Maraming salamat sa iyong lahat ng papuri sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Salamat po aming Ama sa araw na ito, sa pagkakataong ito na ipinaunawa mo sa amin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. God bless you mga kapatid. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok sa gawain ng Panginoon sa araw na ito. Sa araw ng Panginoon, mabuhay ang ating buhay na Diyos. Nawa po, nagbigay sa inyo ng matinding hamon, paalala, ang mensaheng ito ngayong pong hapong ito. Magandang hapon at maraming salamat po sa Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng ating papuri at pasasalamat. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain po ng ating Sunday Worship Cell Celebration. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod na araw at linggo sa biyaya po ng ating Panginoon. God bless you. Enjoy the rest of the weekend at i-glorify natin at sundin natin ang ating buhay na Diyos. Sumayin niyo po lagi ang kapayapaan ng ating Panginoon. God bless you. To God be all the glory.